Nakakalungkot man ito mangyari, pero sa loob daw ng 3 buwan, hindi na Vice President si Sara Duterte. Baka sabihin mong fake news lang ito o baka naman isipin mong imposible, pero ang totoo, may posibilidad itong mangyari ayon kay Senate President Francis Escudero. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is not expected to take more than 3 months, according to Senate President Cheese Escudero. Senate President Francis Escudero shared his timeline for the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. He highlighted that the trial could be completed in less than 3 months if pre-trial procedures are followed properly. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delays. Inilatag po ni Senate President Francis Escudero ang panukalang timetable ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula pa rin sa July 30, 2025. Sa kabila ng mga panawagang simulan ito agad. Sinulatan na ni Senate President Francis Escudero ang mga kasamahang senador para sa panukalang timetable ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na nakalagay rin sa sulat ang paulit-ulitan niyang paliwanag sa media kung bakit sa June pa at buwan ang bibilangin bago masimulan ang trial. Kahit nakalagay sa saligang batas ay forthwith o agad dapat ang paglilitis. Anya may mga dati ng hatol ang korte na nagsasabing depende sa sirkumstansya ang pakahulugan ng salitang forthwith. Tiniyak naman ni Escudero na tuloy ang paghahanda ng Senado. Nito lang Miyerkules inatasan na niya ang mga tanggapan ng Senado na maghanda para magsilbing support sa impeachment court. Sinulatan rin ni Escudero si Vice President Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez para bigyan ng kopya ng sulat niya sa mga senador tungkol sa impeachment trial at mga paghahanda ng Senado bilang impeachment court. Sinabihan niya rin silang lahat na hindi palulusutin ng Senado ang anumang pagkaantala dahil sa haba ng panahon bago marangkada ang paglilitis. Ano nga ba ang nangyayari? Ayon kay Senate President Francis Escudero, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ay maaring matapos sa loob lamang ng 3 buwan. Pero paano? Malamang iniisip mo na ang ganitong usapin ay aabutin ng taon. Pero ayon sa pinakabagong pahayag ni Escudero, may malinaw na timeline silang sinusundan. Sa madaling sabi, hindi ito tatagal. Bakit? Dahil ang lahat ng ebidensya at legislative matters ay tatapusin na bago pa man magsimula ang opisyal na trial. Ibig sabihin, ang mismong paglilitis ay magiging diretsahan at mabilis. Therefore, sa oras na sumapit ang recess ng Senado sa Oktubre 2025, tapos na raw ito. At alam mo na kung ano ang susunod. Ang posibleng senaryo, ano ang mangyayari kay VP Sara kung ang impeachment ay umusad ayon sa timeline ni Escudero. Hunyo 4, i-issue ng Senado ang summons kay VP Sara. Hunyo 6, may 2 araw siya upang tanggapin ito. At Hunyo 16, may 10 araw siya upang sagutin ang mga paratang. Hulyo 29 o Hulyo 30, magsisimula na ang trial. Pero may isang malaking tanong, ano ang kahinatnan ng trial? Matatanggal ba talaga sa pwesto si VP Sara Duterte? Habang ang iba ay nagsasabing hindi ito mangyayari, hindi rin may tatanggi na ang impeachment process ay umuusad ng tuloy-tuloy. At kapag dumating ang boto ng Senado bago mag-Oktubre, sino ang makapagsasabi kung ano ang magiging desisyon? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang bagay kaibigan ang sigurado. Ang impeachment ay hindi biro. Ito ay isang proseso na maaring baguhin ang kasaysayan ng bansa. Pero kung ito ay matatapos sa loob lamang ng 3 buwan, gaya ng sinasabi ni Escudero, tiyak na may isang bagay na magbabago. At iyon ay ang posisyon ni VP Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. 3 buwan na lang ba ang natitira sa kanyang termino simula sa pag-uumpisa ng trial? Sa bilis ng takbo ng impeachment trial na ito, maaring hindi natin namamalayan, isang araw ay gigising na lang tayo sa isang bagong realidad. Ano sa tingin mo? Magtatapos ba ang kwento ni VP Sara Duterte
bilang Vice Presidente sa loob lamang na 3 buwan o may twist pang darating? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Awit 75 verse 7. Ang Diyos ang hukom, ang isa ibinababa niya at ang isa ay itinataas. Sa gitna ng kaguluhan sa politika at pagbabago ng mga lider, isang bagay ang tiyak: ang ating Panginoon Hesus lamang ang tunay na makaturungang hukom. Sa mundo, ang mga tao ay maaring maghusga ayon sa batas ng tao, pero ang tunay na katarungan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Maraming maaring mangyari sa loob lamang ng 3 buwan. Maaring may mga lider na babagsak at may mga bagong aakyat sa kapangyarihan. Pero isang katotohanan ang hindi mababago: ang ating Panginoon Jesucristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang desisyon ng tao ang higit sa kanyang soberanya. Kung ang isang pinuno ay mananatili o matatanggal, hindi ito makakaligtas sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ang tunay na katarungan ay ito: ang ating tiwala ba ay nasa tao o nasa ating Panginoong Diyos? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang ating pag-asa ay hindi sa isang gobyerno, hindi sa isang partido at hindi sa isang opisyal, kundi sa ating Panginoon Hesus lamang. Siya ang ating takbuhan at ang ating tanging katiyakan. Sa halip na magtiwala ng lubos sa kapangyarihan ng tao, ilagak natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ano man ang maging resulta ng impeachment na ito, ang ating Panginoon Jesucristo pa rin ang may hawak ng lahat. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng pagbabago sa aming gobyerno, itinataas namin sa iyo ang aming bansa. Ikaw ang tunay na hari at hukom, at ikaw lamang ang makapagbibigay ng hustisyang walang bahid ng kasalanan. Nawa hindi kami umasa sa tao, kundi sa iyo lamang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagkakamasamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.